Pasensya ka na, hindi na kita nasamahan ha. Okay ka lang ba? Oo, kaya ko na to. Sabi nga ni Mary Ann Armstrong sa Voltes 5, be brave, be strong. Malalampasan mo rin to. Salamat. Ma'am, inaayos na po yung labi ng asawa niyo for cremation. Ito nga po pala yung gagamitin. Lalagyan ng abo ng asawa ko for cremation. Kunin ko na po, ma'am. Sandali. Ito ang urn na gagamitin ni Anton. Ma'am, kayo po ba yung asawa? Di ba siya po? Kapatid ako nang namatay. At ang mama namin ang namili nito para sa kanya. Kaya mas bigyan niyo ito ng importansya kesa dyan. Mrs.? Sige po, balikan ko na lang po kayo ulit, ma'am. Halika nga sandali. Ano ka ba? Namatay ng asawa yung tao. Back down ka naman kahit konti. Sino ba kakampi mo? Ate Leila, kaya kong intindihin kayo ni Mama. Pero ang hindi ko matanggap, yung tanggalan niyo ako ng karapatan bilang asawa. Anong karapatan ang pinagsasasabi mo? Mula nung ipinahamak mo yung kapatid ko, tinanggalan mo ng karapatan ng sarili mo. Yan ang opinion mo. Pero hindi yan ang batas. Kami ng mama ko ang may karapatan kay Anton. Sumingit ka lang naman sa pamilya namin, di ba? At wala kang dinala kung di pa sakit. Kaya, Millie, pwede ba? Patahimikin mo na yung pamilya namin. Kahit sa mga huling sandali man lang ni Anton. Ate, hindi ako nanggugulo. Ikaw yung mahilig manggulo. Kung gusto mo ng katahimikan, hayaan mo ako ang mag-ayos ng libing ng asawa ko. Hindi ako papayag. Ngayong wala na si Anton, wala ka na rin sa buhay namin. Kaya, umalis ka na. Hindi niyo pwede gawin to sa akin. Lalabanan mo ko. Millie? Ano naman? Hindi mo ako kakayanin. Mula nung dumating ka, nagkagulo na yung pamilya namin. Inagong mo yung kapatid ko sa amin. Tapos ganito? Hahayaan mo na lang siyang mamatay? Galit na galit ako sa'yo, Millie. Kaya, huwag na huwag ka magpapakita sa akin dahil hindi ako magdadalawang isip na lumpuhin ka. Halika na. Nanalo ka na. Magpalamig ka muna sa labas.